May sciatica ka, tapos may mga sintomas ka na bagong naramdaman. Nalilito ka, ipupunta na ba sa emergency room or pwede pang makapaghintay ang regular consultation sa iyong doktor? Alam mo ba ang maling desisyon pwedeng mauwi sa paralysis sa binte at sa paa? Kaya naman sa videong ito malalaman mo kung ano talaga ang nangyayari sa ating katawan with severe nerve compression. Malalaman mo ang sintomas kung kailan pupunta sa emergency room and for regular check-up. At kung ano nga ba ang dapat mong sabihin sa emergency room dahil dito po nakasalalay ang kakayahan mong tumayo at ang kakayahan mong maglakad. Bago tayo magpatuloy, please comment sciatica po in the comment section below. Gusto kong malaman kung gaano kayo karami na affected sa kondisyon na ito. May pasyente ako na 67 years old na diagnosed ng sciatica. Isang araw, biglang nakaranas ng walang pakiramdam at walang kontrol sa pag-ihi at sa pagdumi. Ang anak niya tumawag agad diretso sa hospital. Kaya naman hanggang ngayon nakakalakad pa din siya ng maayos. This spells the difference po sa tamang desisyon na gagawin mo. Being active, kaya mo pa ding tumayo at maglakad, and being bedridden dahil na-paralyze ang binte at paa. Ano nga ba ang nangyayari sa ating katawan with severe nerve compression? During the first 6 hours, mas tumataas ang pressure sa ating likod. Mas naiipit ang nerve fibers at ang spinal cord. In the next 6 to 24 hours, mas malaki ang epekto nito sa ating spinal nerves. Pero if magawan agad ng paraan, you can expect full recovery. In the next 24 to 48 hours, if hindi maaagapan agad, pwedeng maka-experience ng paralysis sa binti at paa at ang permanent na pagkawala ng sensation at ang pagkawala ng control sa pag-ihi at sa pagdumi. Para sa inyo na na-diagnose ng sciatica, kailangan mo maintindihan that when we are talking about emergency signs of sciatica, hindi po ito nakabase sa intensity ng sakit. Rather, tanungin mo ang iyong sarili kung gaano nakatagal ang nararanasan mong pagkawala ng kontrol sa pag-ihi at sa pagdumi. And to give you peace of mind, ito ang mga sintomas that will guide you kung kailan pupunta sa emergency room at kailan pwede pa makapaghintay ang regular na consultation sa iyong doktor. Diretso sa emergency room if nakakaranas ng kawalan ng pakiramdam or numbness dito sa pagitan ng iyong hita, sa puwetan, and even on your private area. This is a medical emergency po na tinatawag natin na subtle anesthesia. Ang ibig po sabihin dito, may severe po na nerve compression. Pagkawala ng pakiramdam at pagkawala ng kontrol sa pag-ihi at sa pagdumi. Bigla ang panghihina sa binte at sa paa. Lagnat, plus may kasamang matinding pananakit sa iyong likod. History of trauma. If galing ka sa isang aksidente, if ikaw ay natumba or nadapa tapos nakakaranas ka ng severe back pain, please don't hesitate to go to the nearest ER na malapit sa iyo. Ito naman ang mga sintomas na ibig sabihin okay na ang regular na consultation. Dahan-dahan na pananakit. Walang pagbabago sa iyong pag-ihi at sa iyong pagdumi. Nakakagalaw ka pa din kahit may iniinda kang pananakit. Para sa ating mga kababayan na nakakaranas ng emergency symptoms, ano nga ba ang dapat mong sabihin sa emergency room para ma-prioritize ka kaagad? Sabihin mong may sciatica ka plus nakakaranas ka ng pagbabago sa iyong pag-ihi at pagdumi. These are the magic words that will tell the medical staff na kailangan kang i-prioritize dahil these can mean possible cauda equina syndrome, which is a medical emergency. In the emergency room, may physical examination na gagawin sa iyo, including straight leg raise. Tapos pwede ding mag-request ng MRI if mataas talaga ang tendency for nerve root compression.
Ang desisyon na gagawin mo para sa iyong kalusugan, it will not only affect you, pwede din itong makaapekto sa iyong pamilya. Dahil it entails po ang kakayahan mong tumayo, ang kakayahan mong maglakad, at ang kakayahan mong magtrabaho. Sana'y nakagabay ng maayos ang videong ito sa iyo dahil gusto ko pong maiwasan ang pagiging bedridden dulot ng Cauda equina syndrome. If may katanungan ka, please comment down below dahil I will really try my best to get back on you. If nakaabot ka sa dulo ng video, paki-comment po kung taga saan ka dahil I would really love to know. Also, if hindi ka nakakaranas ng emergency symptoms na dulot ng sciatica, may video tayo sa baba. Tuturuan kita ng tamang exercise na pwede mong gawin sa bahay that is based on your X-ray and MRI result. Paki-check lang po. Maraming salamat po sa panunood. I will see you on our next video. Para sa ating mga kababayan na nakakaranas ng pananakit sa iyong tuhod, if ikaw ay na-diagnose ng knee osteoarthritis, alam mo ba ang operasyon or knee replacement dito sa Pilipinas, it will cost you 150,000 and up per knee. Plus, you still need to go through with physical rehabilitation after sa iyong operasyon. Kaya naman, if gusto mo ito maiwasan at if gusto mong makatipid, we have an ebook here na pwede mong i-download. It only costs less than 200 pesos pero this is a comprehensive guide na makakagabay sa iyo para sa mga pagkain na dapat mong iwasan sa tamang exercise na pwede mong sundan sa bahay at including ang tamang paggamit ng ambulation aid at ang tamang knee brace na makakatulong para mawala ang pananakit sa iyong tuhod. Kaya naman, if gusto mo itong i-check, i-click mo lang ang link down below at pwede mo nang i-download ang ebook natin. May nag-comment dito, mukhang mapapa-second order ako dahil ang sarap ng tulog ko at epektibo siya sa balakang ko. Ang tinutukoy niya, BeFreeze Cooling Gel. Kaya naman, if nakakaranas ka ng pananakit sa iyong kalamnan at kasukasuan, even sciatica, where you feel pain dito sa iyong likod plus may pamamanhid at pangangalay sa iyong binti at paa, at hindi ka makatulog na maayos sa gabi, i-check mo ang BeFreeze Cooling Gel. Mahalaga ito especially sa ating seniors para iwas side effects tayo ng oral pain reliever sa ating kidneys at sa ating liver. I-check mo ang reviews dito. These are legit users. One tube is only 389 pesos po pero may discount and free shipping vouchers tayo na available. I-check mo lang. And make sure na original BeFreeze ang darating sa iyo. Original BeFreeze po ships from Iloilo City and not from China. Masaya ako at excited ako na masusubukan mo ito because makakatulong din ito to help you sleep better. God bless you po.